Okay, magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali sa buong mundo. Andito po tayo ngayon sa usapan ng OFW Global Leaders Conference. Andito po ang lahat ng mga leaders ng represented tayo ng buong leaders ng buong mundo. Meron tayong coming na representative from the US, from Europe, from even for Asia, Central Asia, and most of the participants na mga leaders ngayon ay mga taga Middle East. So, as your host for today, I am King Dolimac, the chairman of OFW Helpline, and gusto ko po lang po na ipanawagan sa lahat kung sino po ang mga kaibigan natin, mga pamilya namin na nakapakinig ngayon. Please like and share para at least marinig po ang mga boses ng lahat ng mga OFW na nasa iba't ibang lugar ng bansa ng buong mundo na andito ngayon naka-live sa amin. So, first of all, ni-create namin itong meeting room ngayon dahil sa purpose na gusto naming iparinig ang mga saloobin, ang mga concern ng mga OFW na nasa iba't ibang panig ng mundo. So, first of all, I will ask question about dito sa narinig natin na ang gobyerno ng Pilipinas ay meron tayong 19 billion na OWA funds. So gusto nating marinig publicly kay Madam Warpis Arnold. Madam Warpis, please. Yes, good evening sa lahat na nakikinig, sa mga kasamahan ko, mga kapwa ko OFW. Ako'y nasasaktan talaga dahil nakikita ko kung gaano naghihirap ang mga kapwa ko OFW. Sinabi nila na tayo'y mga bagong bayani. Mga bagong bayani lang tayo during eleksyon. Yon ang parang naririnig ko. Kasi ngayon, pinabayaan tayo. Ngayon, gusto kong manawagan, specifically kay Secretary Bello. Nasaan ang pera naming mga OFWs? Nasaan? Bakit kami pinabayaan? Bakit pinipili? Bakit pinahirapan ang mga OFWs sa pag-claim, sa bigyan ng tulong, pero pahirapan naman sa mga requirements? Di ba unfair yun? Nang kayo'y naniningil, nang kami nagbabayad, walang problema. Pero ngayon kaming nangangailangan, kailangan pa naming mag-furnish sa inyo ng makaraming requirements. Now ngayon, dahil nandito tayo sa pandemic, hindi naman ito pinaplano, so hindi naman ito, wala namang gusto, lahat ay biktima. So hindi na tayo maghintay pa sa national budget o hindi na natin pahintayin na maghingi tayo sa national government natin, sa gobyerno natin. Mayroon naman kaming mga OFWs, nasaan na? Yung OWA Trust Fund na 19 billion, kailan yun gagamitin kung kami wala na? Baka kaming mga OFWs mamamatay hindi sa COVID, baka sa gutom. O yung iba nasiraan na ng bait dahil hindi na alam kung anong gagawin dahil pinapaalis na sa mga tinitirahan nila. So, panawagan ko, Secretary Bello, please, mayroon naman tayong budget, mayroon naman tayong trust fund, panahon na para gamitin para kaming mga OFW naman ang inyong tulungan. Hindi yung lahat, basta nasa labas, tulungan at saka yung mga OFW na bumalik na. Please, hindi na kailangan pa na ikaw ay ganito, ito lang matatanggap mo. Kailangan lahat ng mga OFWs, kailangan ninyong tulungan. Pera namin yan, hindi yan pera ninyo. Okay? So please, kailangan ninyong i-release yan, mag-release kung yung 500 million na ni-release na, okay, na hindi magkasya, bakit hindi pa kayo dagdagan, hindi pa natin dagdagan galing sa ating trust fund? Hindi na natin hintayin pa yung national budget dahil wala pa
pakialam yung budget. Yung budget before the COVID yun. Ngayon, this is a pandemic. Hindi naman natin pinaplano. So kailangan, kung anong mayroon tayong sinisave for rainy days, ito, rainy talagang baha na. Secretary Bilyo, please, ikaw lang, kasi nandyan sa kamay mo. Kailangan na ma-release na kami mga OFWs. Kailangan namin ang tulong. Ngayon na, hindi bukas. Ngayon. Neds, ito ibigay ko muna kasi medyo na ano ako. Baka ma-high blood ako. Okay, okay no, salamat no at itutuloy yan ni Madam Warpis. He is she is also our OFW advocates dito sa Dubai, United Arab Emirates at hindi hanggang lang Dubai siya, kahit saan sa buong 7 Emirates ay tumutulong. So ngayon pakinggan natin ang boses ng isa sa leader natin sa Abu Dhabi. Miss Neds Bansag, please. Come in. Yes, magandang gabi sa lahat po. Kagaya po ng sinabi ni Madam Warpis po, kami din po ay nananawagan kay Secretary Bilyo po. Sa ganitong sitwasyon po ngayon ng pandemya po, ang kahilingan lang po ng OFW ay sana po tulungan nyo ang lahat. Tulungan nyo po ang lahat, wala pong sinisegregate po dito dahil kailanganin po namin ng lahat ng OFWs ang tulong po na galing po sa UWA. Kasi po sa sitwasyon po ngayon, hindi po lahat ay okay. Lahat po ay affected po. So dapat po lahat ng OFWs ay mayroon pong karapatan na makatanggap po kung ano yung dapat po para sa aming lahat. Sa ganitong sitwasyon po, lalong-lalo na po ngayon, na marami pong walang trabaho, walang mga bahay. Isa na din po dito, ang pinaka-the worst po itong mga walang bahay na pinapaalis na ng inuupahan nila, ng mga landlord nila. Ngayon po, ano po yung sitwasyon natin dito? Paano po makatulong dapat ang UWA? Kung ito pa po, magbigay po sila ng pondo para po makakuha ng flat at may lagay po sila, isang malaking bagay po yun. Para po matustusan po yung mga tao. At the same time po, para po yung mga ibang malapit na po din mag-repatriate, doon din po ilalagay. Ngayon po, pagdating po ngayon sa mga no work, no pay po, yung mga talagang dapat na mayroon din pong kailangan na itutukan din po yun kasi po wala po silang alawan. Ngayon, para po maging pantay po, ibigay dapat po ang lahat ng mga dapat na nilang matanggap na ayuda dahil po isa din pong member or non-member po ng UWA, karapatan po yun. Hindi na po kailangan natin na mag-issue ng certificate o ganon kasi dapat po direct na po yun may bigay para sa karapatan ng OFWs. Ano po yung purpose na tinawag po tayo na bayani ng OFWs? Na wala naman pong tulong. So ang kahilingan po namin sa kay Sec Bilyo, dapat po binigay po niya ang karapatan po ng OFW. Kasi po yun po ang problem po ngayon eh. Wala pong allowance po yung iba eh. Hindi po lahat ng OFWs ay nasa maayos po. Hindi po lahat ng OFWs ay may sweldo po. At hindi po lahat po ng OFWs po ay may trabaho pa ngayon. So yun po ang pinakamatindi po. Sana po yun ang tinutukan ni Sec Bilyo. Kasi siya po yung pag-asa natin po eh. Kasi siya po yung nag-a-approve po ng lahat. Dapat po yung guidelines niya, ni-revise niya po yun. At tanggalin na po yung certificate. Kasi po kung yun po ang susundin po, wala nga po ang OFWs. Ano pong gagawin po? Ano pong gagawin ng gobyerno? Ang gobyerno po natin dito, sinusunod lang kung ano yung sinasabi, ano yung guidelines po ng ginawa ng galing sa Pilipinas. So ngayon po, ang kahilingan natin para makatulong po sila sa ating OFWs, lalong-lalo din po, just example, yung mga matatagal na ginamit yung active ng UWA na hindi naman po nagagamit, karapatan din po namin yon. Dapat equal po, ibigay po niya yung karapatan para sa OFWs. Intindihin po nila ang OFWs. Hindi lang po yung kung kailan po sino mag-viral, yun po ang iintindihin. At yun ang bibigyan ng priority. Eh, paano po yung iba? Hindi po nila nakikita na mayroon pong nagdo-double date na talagang as in wala po. Ang nakikita lang nila kung ano yung mag-viral. Which is may iba, fake news pa. So sana po yun ang tutukan po nila. Magtulungan po, asan po yung bayanihan sa OFWs? Yung bayanihan na trust fund.
yung para sa OFWs po. So kailangan mo, Lisik Bilyo, sana marinig yung panawagan namin. At sana hindi dapat ganito yung kailangan pa natin mag-live para po niya mapansin. Dapat po updated po siya. So maraming salamat po. Okay, salamat po. Yan po si Miss Neri Bansag, ang leader po natin ng OFW dyan sa Abu Dhabi. And I believe available na po ba si Miss Sally Kalayag para dagdagan po ang update po dito sa OWA Trust Fund na sinasabi natin na 19 billion pero asaan na ngayon? May sagot naman po ang ahensya, sinasabing hintayin pa daw ang national budget. Pero bakit pa hintayin ang national budget na meron na namang budget kaming mga OFW? So, Miss Sally Kalayag, pasok ka na po. Miss Sally Kalayag. Okay, wala pa si Miss Sally Kalayag. So, pwede kong habang naghintay tayo kay Miss Sally Kalayag, may I ask Miss Jonalyn to be ready? Ikaw ang sunod na tatanungin ko. Dahil itong si Miss Jonalyn Sagon, isa sa ating frontliner sa Dubai na nagtatrabaho din sa isang school. So, ngayon, pwede bang i-update mo, Miss Jonalyn Sagon, ang problema ng mga kasamahan mo o ano yung mga request nila sa gobyerno? Miss Jonalyn, pasok. Hello po, good afternoon po. Kami po ay actually 190 Pilipina po kami na nagtatrabaho po kami sa isang Islamic school dito sa Sharjah, UAE. Second week of March po wala na kaming trabaho kasi hindi mapigilan yung pagtaas ng COVID-19 dito. So ang school po ay sumunod po sila sa Ministry of Education na mag-early closure yung school. So nangyari po, nasa accommodation lang po kami. Tapos hanggang ngayon po, May na ngayon, hanggang ngayon po hindi pa po kami binibigyan ng sweldo ng company. At lagi po silang na-casual lack of fund daw, still raising fund. Minsan po hindi sila nakikipag-communicate sa amin kung hindi pa namin sila tatanungin. About sa food assistant po, hindi po kami binibigyan ng company. Wala po silang tulong sa amin sa food assistant. Free accommodation lang kami, which is we are thankful kasi libre kami sa bahay. Tapos po, yung iba pong mga kasi ang sabi po sa amin, starting po ng April hanggang August, no work, no pay. So, yung iba po, nagde-decide na umuwi na lang muna sa Pilipinas. Nung malaman nila na may free ticket, meron pong 10 katao na nag-decide na uuwi ng Pilipinas. Alam nila na pag umuwi sila ng Pilipinas, okay, free ticket yung pauwi ng Pilipinas, pero if ever na bumalik sila dito, alam nila na hindi sagot na ng gobyerno. Magsasarili na sila ng gastos ng ticket. So, ang kasi, kaya naisipan nila na umuwi na lang ng Pilipinas kasi yung September is still not confirmed na babalik ang mga estudyante. Kasi may mga naririnig-rinig kami na baka abutin pa, maybe abutin pa ng until December. So, ang mangyayari sa amin, nakanganga lang dito sa accommodation na kung hindi kami bibigyan ng tulong ng mga Filipino volunteers or ng UAE government, yung UAE government po, in fairness naman po sa UAE government, nabibigyan po kami ng mga food pack. So, at saka last time po si Philippine Ambassador sa Abu Dhabi nagpaabot din po ng galing sa Emirates Red Crescent. So sana po mapadali din po yung sa free repatriation po. Which is aware naman din po kami na may problema ngayon sa OFW ng pauwi ng Pilipinas kasi limited lang po yung nakakasakay sa eroplano. Pero sana po makarinig kami ng mas magandang explanation or sana matulungan talaga kami. Yun lang po. Thank you. Okay, salamat Miss Jonalyn, ang isa sa ating mga leader ng dito sa Dubai.
And siguro narinig natin ang update. So mostly ang mga problema nila it's about doon sa mga kababayan nating nasa school na nagtatrabaho, yung mga school messenger, yung school bus supervisor. Sila talaga ang natatamaan ngayon dahil hindi alam nila kung kailan mag-start yung balik ng school. Dahil sinasabing August tapos naging April, tapos ngayon naging September. So wala silang exact na buwan kung kailan magsimula yung trabaho. And thankful naman tayo kahit pa paano may mga trabante tayo dito sa school na available pa yung nipo-provide yung accommodation nila. Pero kawawa yung mga tao na nag-stay out. So ang susunod na kakausapin natin ngayon, please be ready, Miss Melvin Obnyala. Galing po to sa Saudi Arabia. Mag-update din siya kung ano ang nangyayari doon about nitong Polo OWA AKAP beneficiary at paano nila tinatanggap ito, kung marami bang nakakatanggap din doon sa Saudi Arabia. So Mr. Melvin, pasok po para sa boses ng taga Kingdom of Saudi Arabia. Alright, magandang araw po sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa iyo, Boss King, at sa lahat po ng bumubuo ng programang ito. Tayo po mag-update lamang sa kaganapan dito sa Saudi Arabia sapagkat marami nga po mga OFW na hanggang sa ngayon ay tumatawag sa akin at nagtatanong kung paano daw sila makakuha ng subsidy na yan, yung SAP, yung Social Amelioration Program ng OFW. Sapagkat yung iba po kasi hindi nakakatanggap, parang nadidisqualified po yata. Ay bakit naman po ganun? Nadidisqualified yung mga OFW natin, especially na po yung mga household worker natin. Kasi sila naman po talaga yung dapat prioritize natin dito. Hindi na nga po nakaka-receive yung pamilya ng OFW sa Pilipinas dahil ang rason, may OFW naman kayong kamag-anak na nasa ibang bansa, ay baka hindi nyo na kailangan tong subsidy na to. Hindi na nga nakakatanggap yung pamilya natin doon sa ibang bansa, tapos yung iba pa dito, hindi po makakatanggap, ay paano naman po? It's unfair po yata. So, sana naman, maging patas lang po tayo, maging patas lang po sila, at unahin nila yung mga OFW, yung mga pamilya, yung mga household service worker natin, kailangan priorities lahat. Pag sinabing tulong sa OFW, kailangan po hindi selected, kailangan po lahat. Hindi po pwedeng may i-disqualified ka at meron kang aaprobahan. Nandun na tayo na sabihin natin na nagtatrabaho naman sila dahil nasa loob sila ng bahay, kumakain sila. Pero para po sa OFW ito Yun po ang concern natin. Pag sinabi pong lahat sa OFW, dapat po lahat ng OFW makinabang. Hindi po yung selected lang. Ano po, di po ba okay yung aking komento para sa kanila? Kasi napakarami pong tumatawag dito sa akin, nagme-message, "Sir, paano po ba makakakuha ng tulong ng gobyerno?" Sabi ko, meron naman akong pattern noon, yung video. So sinasubmit ko, binibigay ko na lang sa kanila. Sabi ko, mag-apply ka dyan. Online naman yan. Kung ikaw qualified, makakatanggap ka. Kung ikaw hindi ko alam kung sasagutin. Kasi ayaw ko namang manguna sa guidelines ng OWA dito sa kinalalagyan ko dahil ayaw ko namang ma-bypass ko sila. So, ang akin lang ditong consideration is pag tinawag nating tulong sa OFW, dapat ni-selected. Dapat ipangkalahatan. Mr. Melvin, yung last na napag-usapan nyo ng Consul General dyan at saka yung Ambassador, sa last kayo nag-usap, ano ang update niya dito sa COVID na nangyayari dito sa Saudi Arabia? Ang sabi po pagka kailangan tulong, pumunta na lang daw po doon sa opisina ng Polo OWA. Kasi doon naman talaga sila nagdi-distribute ng mga pagkain na yun. Kasi doon din sila nagdi-distribute ng pera na yon sa opisina na yon. So ang akin lang dito, Sir King, bakit naman hindi nila inuubos yung mga OFW? 'Di ba dapat hindi selected? Pag sinabing tulong para sa OFW, kaya ano pa mang estado ng pagka-OFW mo, dapat tulungan natin. So nandun na yung sa OFW, consideration ng OFW kung hindi niya tatanggapin o ipapaubaya niya sa iba para makinabang yung iba. So yun yung point ko. Huwag naman sanang i-select.
Okay, Sana so sana lahat makinabang. clear natin yun, no? Ganun din ang problema sa Saudi Arabia sa kapatid nating si Brother Melvin, na isa din sa pinaka frontliner na nagtrabaho sa hospital sa Saudi Arabia, na siya din ang laging nilalapitan ng mga OFW natin. So babalikan natin na ngayon si Miss Sally Kalayag. I think available ka na, Miss Sally. So please ready mo yung audio mo dahil ikaw ang magsasalita ngayon regarding sa update sa suggestion mo sa OWA funds. So Miss Sally Kalayag, pasok. Miss Sally Kalayag. Yes, sorry ha. Nag-CR lang muna ako. Kasi naglilinis ako ng bahay ko actually habang nakikinig sa inyo. Anyway, as yun nga, gaya ng sinabi ko, hello dun sa mga bagong nag-in. Nakapag-discuss na po kami kanina, pang part 2 na po ito. Pero I will say again kung ano po yung nasabi ko kanina, na yun nga po, yung tungkol po meron tayong allotted fund para sa mga OFW. So ang point lang po natin ay dapat po gamitin po iyon para sa lahat. Hindi na po natin dapat isipin ng gobyerno o yung mga nagpatakdo. By the way, wala pong kinalaman dito ang alam ko, at alam ko agree din kayo na wala pong kinalaman dito si President Duterte. Okay, si President po natin nag-release ng funds, so dun sa mga nag-asikaso no nang may problema. So yun nga, yung pong mga COVID patient, yung mga nawalan ng trabaho, no work, no pay, pwede po natin silang i-consider na bigyan ng atensyon. Sila muna unahin natin kaysa dun sa mga hindi naman ganun kailangan. Like me, awa ng Panginoon sa akin okay pa naman kami mag-asawa. My husband, member din po siya ng OFW, galing trabaho. Abu Dhabi po kami. Yun nga, sabi ko, pero dapat lahat po bigyan. Kasi may pondo naman po, may pera naman po tayo. Lahat naman po, lalo na yung mga nagtrabaho na as OFW na since how many years? 20 years. Walang napapakinabangan. So sa mga ganitong pagkakataon, pandemic po, sana lahat po, yun lang ang topic po natin pag-usapan, yung talagang pera ng mga OFW. Is okay, it's fine to raise yung mga concerns niyo, yung sa mga nasakupan nyo, which is good, nalalaman po natin lahat. At maganda rin po itong nagawa ng ating namumuno sa atin na inopen natin yung ganito. So, dun sa mga oligarch na sinasabing mga trolls, ang mga DDS, ang mga OFW, hindi po kami troll. Buhay na buhay po kami lahat, hindi po kami troll. DDS supporter po kami talaga, Duterte po talaga kami. So, I heard na naka-live tayo. So, ayun po, sana po lahat magkaroon. Sana po totoo lahat yung sinabi po ng ating kabayan na meron siyang documents para mapatunayan na tayo ay may ganitong halagang pera at ang na-release lamang ay ganitong pera. So dapat klaro po iyon, at sana nga po marinig tayong lahat na OFW around the world ang hinaing natin tungkol sa funds natin. Funds natin yon, hindi tayo nanghihingi kahit kanino, funds po natin yon. So hopefully lahat mag-agree na isigaw natin sa administrasyon kay President Duterte, although wala po siyang alam dito, I'm sure, dun sa mga namumuno, sana next time po, kung meron man pong additional o meron daw part 2 uli ng bigayan ng ayuda, sana po lahatin na. Huwag nang humingi ng pagkahirap-hirap ng mga kung ano-anong documents, nahihirapan po, lalo na lockdown. Actually, to be honest with you guys, 3 anak ko, manugang ko, at saka yung pamangkin ko, na-stuck sila sa Pilipinas. Hanggang ngayon, hindi ko alam. Hindi pa rin sila nakakahingi ng ayuda kasi ang hirap daw, bla 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 bla. Ganon. Sana lahat talaga meron. As long na meron kang katibayan na ikaw ay OFW, lahat po sana mabigyan. Okay? Magandang gabi po sa lahat. Mabuhay po tayong lahat. Still,
Okay, no, Porter. salamat Miss Sally Kalayag sa Thank you so much for giving me a chance to yes, speak. very welcome po. Thank you, thank you, thank you. Thank you, no. Yan po ang boses ng OFW sa Abu Dhabi. So ngayon para pagbigyan natin din ng updates in relationship with this OWA Trust Fund. So please ang susunod na magsalita ang update si Political Bisdak Chai. Chai, pasok Chai. Magandang gabi po sa ating mga kasama dito sa nito na na pagtitipon na ito. Ang una po, liwanagin natin, no? Ito pong pagsasalita natin ay in no way na we are trying to attack the President. 100% pa rin po ang suporta natin sa Pangulo, no? At hindi po ito in any way na tinutiligsa natin siya. Ngunit kino-call out lang po natin yung mga departamento ng gobyerno na kailangan kumilos. At sa point po na ito, ay yun nga po, OWA, na kay Secretary Bello particularly. So, parami na po ng parami yung nagpo-post at nagko-comment na tungkol sa yung sa ayuda na yan na kini-question na bakit ganon. Marami na pong nag-message sa akin dyan. At ang sabi ko lang po ay antayin natin, baka babaguhin nila yung mga patakaran at mga ituntunin sa bagay na yan. Pero sa kasamaang palad po, like sa Dubai nga, in-stop na at hanggang ngayon may mga nag-message pa rin. Ang lagi daw pong mga sinasagot kapag dating sa pagka-delay ng pag-deliver ng mga pondo at kung meron pa mang pondo, no? Ay kulang daw po sa tao. Naiintindihan naman po natin at hindi po natin isinasantabi na ang mga tao natin sa OWA na patuloy at higit pa sa kanilang dapat gawin ang kanilang ang kanilang kinikilos. Yung iba halos wala nang pahinga. Pero tatapusin na lang ba natin yung usapin sa ganong reason na kulang sa tao? Hindi ba tayo gagawa ng paraan? I think siguro ito yung oras para yung mga community leaders at community organizations sa iba't ibang dako kung saan maraming OFW. Napapansin niyo po sa Middle East, napaka-active po namin. Bakit po? Kasi po kami yung pinakamaraming OFW dito, no? So ramdam na ramdam po yun namin yung hinaing ng mga kababayan natin. Ngayon, ang gusto ko lang po i-point out is kung ang laging isasagot ng OWA at ng POLO kulang tayo sa tauhan, siguro po dapat gawan natin ng paraan yun at hindi lang tapusin doon yung usapin. Siguro po dapat i-tap natin yung mga community leaders na magaling sa IT that maybe we can do this process online or something, makapag-develop tayo ng app or process para kasi simula sabi nga yung new normal, lahat ng bagay pagkatapos itong COVID ay magiging iba na yung takbo and most probably everything is going to be online. So hindi naman siguro masasayang yung effort kung mag-i-invest tayo ng effort na yung process ng pagkuha ng ayuda ay gawing online dahil magagamit din ito in the future. At sana, I would like to take this opportunity to ask lahat ng OFW na sumulat po tayo sa mga kongresista natin at magsalita po tayo na ang kahalagahan ng national ID system. Ano po yan? Sunod-sunod po yan. Yung problema sa ayuda, yung problema sa contact tracing, maraming problema ng pamahalaan ngayon at ng ating bayan ay mariresolba o mas mapapadali kung tayo po ay may national ID system. Isang bagay na tinututulan ng mga makakaliwa dati dahil po may personal po silang agenda dyan. So, yun lang po. Maraming salamat. Okay, thank you Miss Chai, no? Yan po ang isa sa ating mga frontliner na taga Abu Dhabi. So pakinggan natin, no, kung merong additional si Miss Warpi, Madam Warpis na kasama ko dito na nag-host.
Ma'am Warpis, in addition kanina, dahil medyo mainit ang tenga mo, umaapoy. So, ngayon, ituloy mo po kung anong masasabi mo. Nagbaga. Ang akong tayo nagbaga. Kasi kung maisip ko na mayroon palang ganyang pundo ang UWA, mayroon pala talaga tayong trust fund na hindi ginagamit at murag unsa ni pagtagalog gitanugan ba? Paano yan? Gitanugan. Pinahinog. Ngayon, panahon na para gamitin. Panahon na para gamitin yung trust fund. Dahil hindi naman ito pinaplano, so sana ang pananawagan ko dahil maraming mga OFWs ngayon na pinapaalis o hindi yung iba actually binilhan ng ticket na terminate, may mga tickets na akala niyang amo nila makaalis na sila. Unfortunately, wala namang flights. So whatever monies na nakuha nila sa company nila, nauubos lang din pakunti-kunti kasi ilang buwan na silang nakastandby, naghihintay ng flight. Ngayon, umiiyak sila kung saan sila. Nagtatanong sila everyday kailan ang flight, kailan sila makakauwi dahil wala na silang pera. Pero walang isang nagsabi kung paano sila matutulungan, saan sila matutulog. So siguro, ang maano ko lang talaga, ma-request ko lang kay Secretary, ano ba naman yung kumuha ng isang flat o yung malaking flat na tinatawag natin flat doon sa Dubai para doon na lang i-house lahat yung mga OFWs na pinapaalis na sa kanilang mga tinitirahan. Parang temporary housing sa mga OFWs na mga umuwi, yung naghantay ng repatriation, at yung iba yung talagang wala na habang naghihintay ng schedule nila pa uwi. Mayroon tayong pera, hindi tayo nanghihingi ng pera sa gobyerno dahil mayroong sariling pera tayong mga OFWs. Yun lang ang palagi kong paulit-ulit kong sabihin sa iyo, sa ating lahat ng mga OFWs, mananawagan tayo, kailangan tanungin natin sila nasaan ang ating pera. Bakit hindi gagamitin ngayon? Bakit kailangan pa nating hintayin na mas lalo pang lumala ang mga sitwasyon, ang mga kondisyon ng mga OFW? Baka masisiraan na ng bait. Kahapon yung isang OFW na kausap po umiiyak, hindi na niya alam kung anong gagawin niya. So kaya pinagtulong-tulungan namin, kausapin, binigyan namin ng moral support. So ganyan ang mga nangyari. Tapos yung mga tao dito sa Pilipinas, wala lang sila. Ano ba yung mga meeting nila or ano yung mga salita lang, mga promises lang. Kailangan action. Action ang hinihintay namin ngayon. Hindi yung promise. Action na, kailangan na bigyan kami ng ayuda. Lahat ng OFW, bigyan na ng ayuda. Hindi yan sa inyong pera. Amin yan na pera. Kaya kailangan magamitin ito. Technically talaga, walang OFW na magugutom. Walang magugutom na OFWs dahil maraming pera ang OFWs. Andyan sa OWA Trust Fund. So, please, sana makarating ito sa iyo. Sana bukas, sa Monday, mayroon na kaming magandang balita na mayroon ng ayuda para sa mga OFWs ngayon, umiiyak yung walang tinitirahan. Okay, kung alam nyo lang, kung nakikita nyo lang kung paano sila nakitira, paano ang buhay nila. Aywan ko kung may puso kayo, siguro hindi kayang nakita ko, naramdaman ko. So sana mayroon din kayong puso. Sana yung puso mo, kaigalin mo ngayon, pandemic. Maraming salamat. Okay, no, so narinig natin ang boses na naman ni Ate Warpis Arnold, ang isa sa leader dito sa Dubai. So ngayon, ang susunod na magsasalita po ay si ang kabayan natin sa
Al-Ain, si Mr. Wilbert, para sa update po sa pakipagtulungan niya sa Polo OWA ng Abu Dhabi natin. Mr. Wilbert, pasok. Mr. Wilbert. Hello, good evening po sa lahat. Maraming salamat po sa oportunidad na ipinagkaloob niyo po sa akin. Actually po, isi-share ko lang yung experience ko po bilang isang private individual po dito sa Al-Ain and bilang isang member po ng OFW GMAC under the leadership of Ma'am Nedi. So when it comes to Polo OWA po, I myself na-experience ko pong isa sa mga naging instrumento para ma-distribute ang mga food assistance na galing po ng Polo OWA, Abu Dhabi. And may mga ilang mga Philippine organizations din pong naging tulay para sa mga distribution po ng food assistance na galing Polo OWA din po. So marami po kami dito na nagtutulungan. Isa lang po ako sa mga naging instrumento po. And then marami din po for the information po for everyone. Marami din pong mga active Filipino organizations na nakabase or na Al-Ain base at marami din pong mga private individuals, mga OFWs at Good Samaritans ang nag-share ng kanilang mga blessings sa ating mga kababayan na kailangan nila ng tulong, lalo na ngayon po dahil po sa COVID situation dito po sa Al-Ain. So sana po sa ating mga nasa gobyerno po, sana po pakinggan po natin ang mga hinaing po ng ating mga OFWs kasi sa kagaya nga po ng mga nasabi natin kanina na we are considered to be the new heroes or mga bagong bayani. Pero sana po if we deserve that name, sana po hindi po kami mag-suffer or may mga kabayan nating hindi nila ma-experience yung mga ganitong sitwasyon. Yun lang po at maraming salamat sa pakikinig. God bless. Okay, no? So salamat no sa update sa province ng Al-Ain, Abu Dhabi. And welcome po sa atin dito. Siguro kilala nyo itong isa sa kilalang-kilala sa Facebook at nag-join si Miss Susie Reyes na kilala din na sumusuporta sa ating presidente sa Hong Kong. So Miss Susie, welcome dito Miss Susie sa Global OFW Leaders na nag-uusap kami about dito sa Polo OWA Funds, Trust Fund na bilyon-bilyon ang funds natin and yet hindi nakakatanggap ang lahat ng mga OFW. So welcome Miss Susie sa grupo natin. So ang susunod na magsasalita sa grupo natin, bigyan natin ng panahon si Mr. Gilbert. Mr. Gilbert? Yes sir, salamat sa opportunity para makapagsalita dito sa group natin. Una sa lahat, ang concern ko po sa mga distress na OFW na kapwa ko. Kasi nakikita ko po mismo at marami rin nagme-message sa akin. Ang concern ko lang dito, yung dapat may mga kasapi ng gobyerno na sasalo sa mga taong pinapalayas sa mga bahay nila. Kasi ito, emergency ito eh. Emergency na pinapalayas eh. Paano? Saan sila pupunta? Kasi kapag pupunta sila sa Dubai, sa consulate, may protocol. Hindi sila basta-basta na tinatanggap sa consulate. Kasi nga, may protocol. Ngayon, kapag emergency na pinalayas sila, saan sila pupulutin ngayon? Sa kalye. Dapat may mga kasapi sa gobyerno na sasalo agad sa kanila para sa ganun, masaklolo sila kagad. Yun ang una kong concern dito. Hintayin pa ba natin na COVID-19 mga yan? Kasi 55 na katao na po ang patay na Pilipino dito sa UAE. 55 kahapon. 55 na po. Dapat ito yung mga concern ng mga nasa gobyerno natin. At naintindihan po natin yung 500 million na sinasabi ni Ma'am Warpis, okay, nasa 13 na bansa ang maghati-hati. Dapat yun ay dapat transparent. Dapat transparent yung pondo na pumupunta dito sa UAE at malalaman ng publiko kung naubos na yung budget dito sa UAE para alam ng publiko at alam nila para maghintay.
at dapat gumalaw ang gobyerno natin dito sa Dubai para mag-request ulit ng panibagong budget para walang magugutom. Kasi maraming nagugutom dito sa UAE. Kasi mismo na pera namin, tumutulong din kami sa mismo pera namin. Hanggang kailan ito? 3 months kami tumutulong. Paano? Pare-pares lang tayo na kasali dito sa pandemic na to. Kaya panawagan po namin kay Sir Belio, dapat wag niyo pong ipitin ang budget ng mga OFW kasi pera po namin yan. Dapat walang mga OFW na nagugutom. Yun lang po, sir. Okay, no, salamat no, Mr. Gilbert Magura, ang isa din sa ating frontliner na taga Dubai, Jebel Ali. So, pagbigyan natin ngayon, ang alam natin medyo late na rin ngayon sa Hong Kong. Miss Susie, pwede mong ma-share dito sa grupo natin, mga leaders ng buong global leaders, kung ano ang update dyan sa Hong Kong, kung maraming mga tao, Miss Susie, ang nakakatanggap nitong OWA, Polo OWA, AKAP assistance, Miss Susie. At saka ano ang update dyan sa COVID din, and ano ang panawagan mo rin dito sa OWA Trust Fund na mayroon tayong 19 billion na pinapahirapan ang mga OFW natin, at alam namin marami ding mga members ng organization mo dyan sa Hong Kong, Miss Susie Reyes. Salamat. Miss Susie, ano mo yung naka-mute siya, naka-mute. Ayan, okay na po. Okay na. Ayan po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Susie, chairman po ako ng Advocates Global Community, at maraming salamat sa inyong invitation, no. Dito naman sa Hong Kong, in fairness doon sa ating OWA dito, ina-assist naman ng maayos yung mga, lalo na yung mga nawala ng work, no, na umuwi ng Pinas. Ang concern ko lang sa ngayon is nadadagdagan kasi yung numbers ng mga kababayan natin dito na nawalan ng trabaho, gawa ng yung mga employers nila nawalan din ng trabaho. Merong isang kababayan tayo dito na yung employer niya taga Malaysia, nagtatrabaho dito sa hotel. Ngayon, na-close yung hotel, nawalan siya ng work, so uwi na yung amo sa Malaysia. Siya naman, wala ng trabaho. So, ang concern ko dito is, sana maging aware ang ating polo dito sa Hong Kong sa mga OFW na nawala ng work. Na pagdating, kasi mahirap umuwi sa atin ngayon sa Pilipinas. So, sana magkaroon ng alternative yung ating polo dito sa Hong Kong, kung ano yung gagawin para magkaroon ng panibagong trabaho yung ating mga kababayan na nawalan ng trabaho, kasi ang hirap umuwi sa Pilipinas ngayon, sa totoo lang. Kasi wala namang nag-aantay din na trabaho sa atin. So, yun lang yung pakiusap ko, na sana yung ating polo dito sa Hong Kong ay sana meron silang mga, anong tawag dito, meron silang mga programa para doon sa mga nawalan ng trabaho dito, na hanggat maaari hindi mo na umuwi ng Pinas. Okay, no. Salamat, Miss Susie Reyes, sa pagpa-unlock mo talaga sa katagal-tagal kong nag-request sa'yo na pagbigyan mo ako ngayon na mag-update dyan sa Hong Kong sa kalagayan ng ating mga kapatid na mga OFW. So mabuhay kayo dyan sa Hong Kong. Alam namin na medyo stressful kayo dahil malapit kayo sa mainland China, pero still, the OFW is still fighting dyan sa Hong Kong. So be strong, mga ka-OFW dyan sa Hong Kong, na pinapanguluhan ng butihin natin na leader na si Miss Susie Reyes. Thank you sa inyong lahat.
Okay, meron daw nga update ulit si Miss Nini Bansaga Turalba ng Abu Dhabi regarding po sa Dole Akap food assistance. Miss Nini Bansag, pasok. Pasensya na ulit kasi nakalimutan ko. Gusto ko lang i-update despite sa pangyayari ngayon dito sa UAE din o sa buong bansa. Alam natin lahat ay tayo ay ang pinaka-main natin problema itong pandemya na to. Pero at the same time, thankful din tayo dito sa ating ambassador at saka sa ating Polo UWA dito kasi ang Polo UWA natin dito ay nakapag-update po sila ng Dole Akap sa total of 4,000. So 4,000 ang nakakatanggap nito. So maraming salamat sa Polo UWA. At bukod din po doon, ang food assistance po sa UWA, nakapagbigay po sila ng 1,800. So marami din pong natulungan. So sa ganung bagay, napakalaking bagay po yon. At the same time din po, ang itiin din po naman, hindi naman po sila nagpabaya at tumutulong din po. At ang ating ambassador, kumikilos din po para makipag-coordinate din po sa charity po dito sa kumbaga nakikipag-coordinate po sa pamumuno po ng UAE po at kung saan din po at thankful din tayo kasi ang mga affected po ngayon ng COVID at mga overstay, ang totoo po ay wala pong wala pong penalty po yon. Mali din po yung sinagawa po ng news kagabi na kumalat po na viral video na mayroon daw pong bayad ang penalty na araw-araw sinisingil ng gobyerno. Para po i-clarify ko lang po yon, hindi po totoo po yon. Dahil ang overstay po ngayon dito, binigyan po tayo ng magandang pamumuno po ni Highness Muhammad na i-waive po yon, wala pong penalty po yung overstay ngayon po. So mali po yon. So yun lang po at muli, maraming salamat po sa ating pamumuno ng ating ambassador kasi po andyan po yung suporta nila. Salamat po. Okay, salamat sa update Miss Nedi Bansag. So ngayon ang sunod na magsalita po ay ang ating kapatid na si Kuya Jojo. Kuya Jojo, ano po ang dagdag mo po dito sa pinag-usapan natin ngayong gabi po? Kuya Jojo. Magandang gabi sa lahat sa Pilipinas, sa buong mundo. Yung ayuda kasi ng Dole Akap, magtatatlong buwan na wala pa rin kaming natanggap. Yung pagkain namin, dinidepend na lang namin sa hingi sa mga kabayan. Saka yung upa ng bahay, wala rin kaming pambayad. So, bakit ganon? Mahirap pag tumagal Marso pa yung budget, sir hanggang ngayon, wala pa rin yung tulong na yan. Samantalang nag-try kami mag-fill up sa mga requirements nila kahit kulang ng isa. Tinanggap naman kahit nakulang ng isa. Pero walang reply yung AKAP. Medyo pahirap na. So yun lang, sir. Sana kung sino man yung in charge doon, sana bilis-bilisan naman. Medyo mahirap na talaga. Medyo nanginginig na yung laman namin. Dinadaan na lang namin sa kape-kape minsan saka sa tulog. So yun lang sana. Yun lang, sir. Okay, so narinig natin ang masalimuot na experience din nila ni Kuya Jojo at mga kasamahan niya na nahihirapan din. So ano ang magagawa natin ng grupo natin kundi ihayag natin dito sa conference natin itong mga pangyayari. So mayroon pong i-share si Miss Fairuz Makala regarding po do sa tourist visa na ni-refuse daw ng consulate. So yes po, pasok po. Sir King. Sir King, excuse me. Okay, no problem. Excuse me, Sir
King, saglit muna. Sige, walang problema. Alam ko, Mag-iftar muna ako, ha? i-iftar ka. Sige, okay, walang problema. Balik ka lang po. So, Ms. Pyros, please share to our kababayan dito, mga kasama nating mga leader na OFW. Please, pasok po. Okay po, magandang gabi po sa lahat po na nandito po ngayon. Actually po, ang concern ko lang po is about po sa mga tourist visa holder po. Gusto ko lang pong i-share na if ever po ba yung tourist visa, wala po bang karapatan na tumuloy sa Philippine Consulate if ever po ba na walang-wala na at wala na pong option. Dahil po sa pandemic ng COVID-19, ito pong nararanasan natin ngayon, yung mga katulad kong tourist visa po na na-stranded na rin po dito at hindi na rin po makapaghanap ng trabaho, need po namin ng tulong. So dahil nga po sa wala kaming trabaho, pinapalayas na rin kami sa tinitirahan namin at wala rin naman po kaming maibili ng pagkain na ngayon dahil sa loob ng 3 buwan, wala po talaga, walang pumasok na income dahil sa walang trabaho. Ano po ba talaga yung purpose ng embahada natin or sa Philippine Consulate dito po sa Dubai na nire-refuse po nila ang isang tourist visa na katulad ko po na wala na po talagang option. Hindi po ba talaga pwedeng tulungan nila yung mga katulad namin na walang-wala? If ever po na may mangyayari sa isang OFW na katulad ko, sa isang kababayan nilang nandito po sa Dubai na walang-wala po talagang option, hindi po ba sila mababatikos about po dyan? Ang sa akin lang naman po is sana po tulungan po nila yung mga tourist visa na katulad ko po na humihingi ng tulong at humihingi po ng tulong na makauwi po. Kasi po wala na po talaga ano na po talaga yung gagawin namin mga katulad ko na walang-wala na talaga Gusto ko rin po talagang pumunta ng Philippine Consulate kaso lang sa tuwing tumatawag at nagte-text ako sa kanila, hindi daw po sila tumatanggap. Ano na po yung gagawin ko? Sakali na lang po ba ako matutulog? Hindi po ba sila pwedeng tumulong? Wala po ba talaga silang puso dyan sa loob ng Philippine Consulate? Na ganito yung ginagawa nila sa mga katulad namin. So, sana po, tulungan po nila yung mga OFW na nangangailangan talaga. Lalo na nasa Pilipinas po, marami akong anak, nagkakasakit yung anak ko. Lahat po ng proof, sinend ko po sa kanila, nirefuse po talaga nila ako. Ano pong gagawin ko? May ticket po ako pero na-cancel po. So ano pong gagawin ko? Walang-wala na nga po ako. Yung last po na dapat pocket money ko, naibili ko po ng ticket. Paano na lang po ako uuwi? Paano po ako kakain? Wala nga pong sumasalba dahil wala po ako at wala po akong kamag-anak dito. Sana po tulungan po nila yung mga katulad naming tourist visa na walang-wala po talaga. Salamat po. Yun lang po. Okay, naiintindihan kita, Miss Pyros Macala, no? Dahil ang dami rin nagtatanong sa akin dito na mga tourist visa. At kung kaya ko naman, ay tumutulong naman ako dito para sa pagkain sa Sharjah at saka sa Ajman area. Pero kung dyan sa Dubai, medyo mahihirapan tayo dahil stricto po ang Dubai. So ibibigay ko yan ang tanong na yan kaya Ate Warpis kung ano ang masasabi mo at saka kung may i-additional si political bisdak, Miss Chai. So Ate Warpis first, pakisagot nung issue na ibinato ngayon ng ating kababayan na nangailangan ng tulong si Miss Pyros Macala. Ate Warpis. Actually, ni-refer ko na yan sa DOLE, kahapon. Lahat ng dokumento niya, pinadala ko na doon, pinapasa ko na. Kaya lang, hindi daw siya talaga na-qualify doon. So, kailangan daw nila, ang basbas, kailangan daw ang mag-decide doon yung pamuno, which is the Consul General. So, I did what I have to do. Kinukontak ko naman si Kunjin. So, binigyan ko ng telephone number nito ni Pyros. So, hindi ko alam. After that, kasi naipasa ko na. So, hindi na ako na-follow up ulit kasi sa kanila na yon. Ngayon, ayaw ko kung nakontak ka ba? May tumawag ba sa iyo? Actually, Ma'am Warpis, maraming salamat po sa tulong na ginagawa niyo po sa lahat po ng kababayan natin at sa akin po, para po sa akin dahil po kahit papaano,
ikaw yung naging daan na makapagsalita ako ngayon dito at naki-join, at saka lahat po ng aking documents is binigay mo po dun po sa dapat mong pagbigyan ng aking dokumento at pagsabihan ng aking problema. So actually po, ma'am, yung sinabi niyo pong tawag is wala po talaga akong na-receive po na tawag. Ni isang tawag po. Naghihintay po talaga ako. Pero kasi wala naman po talaga akong magawa kung hindi nila ako bigyan ng pansin, kasi wala naman po tayong option diyan. Actually, sa iyo lang po talaga ako nagsasabi ng lahat ng ng problema, at saka po humihingi ng tulong. Saan ka na nakatira doon, na talagang napaalis ka ba o binigyan ka pa ng... Hindi po, nandito pa po ako. Actually, nakiusap po ko, sabi ko bigyan niyo ako ng 5 days or 1 week, sabi ko baka pwede akong magstay, baka makahingi ako ng tulong na may makatulong sa akin na malipatan ko ng bahay. Gano'n na lang po talaga yung inaano, every time na pupunta yung may-ari ng flat, gano'n na po talaga yung sinasabi ko po. Actually, wala na akong option talaga, ma'am. Sabi niya, kahit sabing sinungaling, ganyan. Wala na po yung pride ko. Hindi na po maano yung mga pride na ganito dahil ako po yung nangangailangan ng tulong. So, okay lang po. Wala naman pong problema. Kasi mayroon din kasing, actually, mayroon din naman kasing punto ang shelter natin na hindi lang basta-basta magbigay doon ng mga newcomers like ni Pyros doon kasali sa mga babae doon sa shelter. Kasi hindi natin, kung wala siyang proper na medical certificate na siya ay nagpatunay na wala, free of COVID infection siya, di ba? So kaya nga, ito nga yung pananawagan ko na sana magkaroon na lang ng temporary shelter or temporary house ba sa mga ganitong katulad ng sitwasyon ni Pyros o sa iba pa. Kasi magkano lang naman ang rent sa isang flat? Makakuha ng flat na 3 bedrooms, 4 bedrooms, yung malaki na kayang-kaya. Yung mga katulad nito, at least may matitirahan. So, may pira namang pangbayad ang uwa, may pira naman tayo. Bakit ganito? Dapat ito yung hiningi natin na dapat bigyan ng pansin, kasi hindi lang siya nag-iisa, marami. Kasi yung iba na, yun nga ang inaano ko, yung iba kasi na no work, no pay since March, okay, naabala sila dahil darating na naman ang end of the month, which is, sabi nila sa May, mag-start na naman sila ng bayaran, bayad ng ilaw, bahay, tubig, tapos pagkain pa nila, saan sila kukuha? So kaya sana naman mga ganitong sitwasyon iniisip din ng natin, OWA. Hindi ako sasabihin na si Tatay Digong bigyan ko ng problema. Tay Digong, hindi mo ito problema. Problema ito na dapat lutasin ng OWA kasi nandyan yung pera ng mga OFW. Kaya ako naiinis talaga pag nataisip ako. I'm sorry. So sana naman yung si Secretary Bello talaga ang matatawag ko lang. Pasensya ka na, Secretary Bello. Kasi ikaw lang naman talaga ang nandyan sa iyo. Kung ikaw magsabi na, sige, maghanap tayo ng ganito, ay parang nandyan na. So sana naman, bigyan mo ng pansin ngayon. Ngayon alam mo na ang sitwasyon. Kasi alam din namin na mayroon kaming pera, mga OFW. Mayroon tayong sapat na pundo para sa ganitong sitwasyon. So I hope we are knocking your heart, Mr. Secretary Bello. Bro, sana nakikinig ka. At mabigyan mo ng pansin ang problema namin. Okay, yun. So, Miss Pyros Macala, dahil visit visa ka, I will do my best dahil actually medyo hindi ka kasama nga sa Polo OWA AKAP ngayon dahil nga sa tourist visa mo na sitwasyon. Pero kakausapin ko kung pwede ka pang ipasok sa DSWD. So my number is 0569-769-391. Ipapasok kita kay Social Welfare Attaché natin kung may available funds pa ba na para sa iyo. Dahil yung makaraang buwan, lahat ng mga visit visa na lumapit sa akin na stranded dito sa Sharjah, nabigyan naman. Pero at least ngayon nakilala kita, nakausap kita. So please save my number.
at tutulungan kita sa lahat ng kaya kong maitulong sa iyo na ikukunin kita sa DSWD dahil po ay visit visa ka. So kaya Sir, pwede pong pakiulit ng number mo, sir. Pwede ko pong 0569-769-391. Okay po. Salamat po, sir. Okay. Kung pwede, isama mo na rin ang mga kasama mo na the same ang sitwasyon mo para isang process na lang para madaling i-endorse natin doon. So may nagtatanong dito sa kasama natin. Salamat po. Welcome. Si Adat Bana. Ito po ang tinatanong niya about dito sa fines ng overstaying yung nag-resign. So walang fines po basta napasok po siya ng for example na-resign ka or na ka from March 1. Pero ang problema dito may rules ng sinasabi ng ang immigration na yung mga tao na visit visa or resign, kailangan talagang mag-report doon at saka magpa-schedule na nauuwi. Dahil kung hindi, mapa-fine siya. So, the same din yan. For example, kung visit visa ka at saka gusto mo pang mag-extend dito at mag-stay until na matapos ang COVID, kailangan mo talagang i-renew mo yung tourist visa mo. Pero kung plano mo na talagang umuwi, then walang problema yun, hindi i-renew, pero kailangan mo mag-report sa consulate or sa embassy na ikaw ganito yung mo sa next na flight gusto mo nang umuwi. So ganun po yun. So marami nang nakapila, King. Yes, totoo yan. Sir, magsalita. Yes. Sir. Okay, sir. Actually, kasi nag-resign ako April 30, ang last day ko. March pa lang nag-resign na ako, February. Then next, ginawa nila is in-extend nila yung aking resignation, which is dapat April 15 lang, naging April 30. Then inabot na nga ako nung mga canceled flight. Then may ticket na po ako noong May 1 no, na-cancelled ng Emirates. Then May 16, na-cancelled ulit. May 30, cancelled ulit. Then now, may ticket na po ako ng June 16, which is for repatriation. Nabili ko na po yung ticket na yon June 16. And ang sabi naman sa akin ng agent, pasok na daw po ako sa June 16 na travel kasi bayad na nga po ako. Ang tanong ko lang po, sir, kasi kung may babayaran po ba talaga ako na fine? Kasi nagtanong na kami kahapon sa Tashil sa Amer, meron daw po. Then sabi, pumunta ro kami ng immigration para makasure kung may babayaran ako. Kasi sure po uwi ako kasi for good na po ako eh. So ang masagot ko lang noon, para safe ka sa side mo, dapat may communication doon dahil hindi mo kasalanan kasi yan dahil na reschedule na cancel kasi ang flight niyan So ipakita mo yun siya pagpunta mo ng immigration, kailangan kompleto ang papilis mo para hindi ka kulungin nila or whatsoever, hindi natin alam kung anong gawin. So ikumpleto mo yung mga detalye na talagang na-cancel yung flight mo. Dahil hindi ko na yun kasalanan kung na-cancel yung flight ko dahil mayroon akong ticket. Kaya nga ganito ang nangyari sa akin. So at least masasabi mo rin yan. At ang advice ko sa iyo, please message the WhatsApp sa ATN natin para meron kang record doon na nag-report ka sa ATN ng ganyan ang sitwasyon mo. Yan ang saang advice ko sa iyo, Mr. May number po ba kayo ng ATN? Yes. I-message mo ako sa WhatsApp. I'll give you the WhatsApp number. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Walang problema po, Mr. Adat Bana. So ngayon, pakinggan natin ang kapatid nating si Miko sa Abu Dhabi. Mick, anong masasabi mo, Mick? Okay, actually, from day 1 na nag-start ang COVID, I just want to share day 1 na nag-start ang COVID, prior to the procedure na in-implement ng OWA, si Ms. Neds, nag-generate kami ng list. Actually, initiated siya ni Ms. Neds. Nag-generate ng list of people na affected sa COVID, lalo na yung mga no work, no pay, which is marami masyado dito sa Abu Dhabi. Tapos, I think she submitted it to embassy. Ang para sa akin lang, hope they will make it, follow OWA, just make your procedure simple and easy for those Filipino because not everyone, hindi lahat, may printer access, hindi lahat, may mga computer, hindi din lahat, yung mga easiest way, kung pwede silang pumunta doon at mag-comply doon sa requirements sa embassy,
Yun yung pinaka-easiest way. Pero yung iba din kasi walang documents from their company, mga ganon. So, hope gawin nilang easy ang procedure. At saka, gaya nga sinabi ng iba, dapat uniform ang ayuda. Hindi lang just for people na gano'n. Kasi lahat tayo OFW affected. At saka hindi lang yung mga no work, no pay dapat ang makabenefit. Dapat lahat. Okay, no. Yun So, lang. yes, it's true. So, yes, may additional ka pa, Miko? Yun lang as of the moment. Okay, no. So, Chai, may dagdag ka, Chai? Hello? Andyan pa ba ang kapatid natin si Chai, ang Banat Bisaya? Okay, siguro while naghihintay tayo, sino pang gustong magsalita, please unmute your mic and para at least ma-raise nyo ang mga issues natin. Sir, good afternoon, sir. Good evening, sir. Yes, Sir, may Edwin Benyas, taga saan po tayo? from Abu Dhabi, sorry, Pujira. Okay, from Pujaira. Mr. Edwin. Sir, ako po ay pumunta dito ay visit visa, tapos nakakuha po ako ng trabaho sa Dinis. Tapos, pinaresign na po kami, na nag-isang taon lang po ako sa kumpanya. Tapos, may nakuha man po ako, tapos yung bayad po sa bahay, naubos na rin, ilang buwan na rin. Kasi March po ako nag-resign. Tapos yung visa ko po ay na-cancel na. May 7 and until June 1 na lang po yung visa ko. Meron pa yung mga fine. Tapos po, humingi po akong tulong sa mga auntie ko, mga pinsan ko na makabili ng ticket. Meron na po akong ticket na June 8 ang flight. Meron pa po yung fine o meron pa pong babayaran? Yes, Miss Warpes. Anong masabi mo, Miss Warpes? Ma'am? I think kung kailan nyo na-expired ulit yung visa niya? Nagsimula po ng May 7 until June 1 pa po ang ano. I think wala. Kasi di ba di-waive nila yung mga charges from March until December? Okay. Yeah. I think wala kang babayaran diyan. Mayroong Okay. oo, safe ka diyan sa ano, fine. Ang tanong ko lang po, ma'am, hindi ko pa kasi first time ko dito. First time ko po dito sa UAE kasi galing ako ng Qatar and galing po ako ng Saudi. Pumunta po ako dito, nag-visit visa, nakakuha akong trabaho. Hindi po ako yata naka-member ng UWA. Dati po member ako ng UWA. Wala yang relasyon. Kasi Wala po. usapan natin yung validity ng visa mo. Okay po. Tapos po, meron pagdating ko po sa UWA, pagdating ko sa Pilipinas po, pwede ko pa makuha po yung $200 na assistant na AKAP. Pwede po yan? Mag-change status ka ba? May talaga bang nag-ano ka na, UWA member ka? Oh, dati po akong UWA member, 7 years po ako sa Qatar. 7 years po ako sa Qatar, 2 years po ako sa Saudi. Active member ka ba? Nag-renew ka ba sa UWA mo, membership? Dito po sa Dubai po, hindi ko po kasi hindi ko po alam na patakaran dito. Active member ka na. So, ilang taon kang nag-ano sa OWA? Sa Qatar po ay 2009 until 2015. Tapos Saudi 2016 hanggang 2018. Tapos 2018 pumunta po ako dito, nag-visit visa. Nag-isang taon lang po ako dito sa company namin. Tapos hindi na po. Okay. Alam mo, dalhin mo lang yung ano mo, tapos punta ka talaga sa OWA para matingnan yung record. Sa June 8 po ay flight ko. Kung sa Pilipinas na lang po, pwede pong malakad yun. Oo. Sa Pilipinas. And sa Pilipinas ka naman po, pwede naman po ito i-message. Maraming salamat po. Salamat po. Okay, walang problema, Mr. Edwin Benyas. Po, ma'am? Punta ka na lang sa OWA pagdating mo sa Pilipinas. Sige po, ma'am. Maraming salamat po. Walang problema po. Maraming salamat. Okay, salamat Mr. Edwin. Pwede po natin tanungin naman din si Miss Ann B. Tolorio ng Dubai. Anong sitwasyon natin dyan, Madam Ann? Update po natin dito sa Dubai po. Ipaki-unmute na lang tapos at least ma-update tayo. Hello po. Yes po, go ahead.
Hello? Yes po, naririnig kita. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi. Ako po ay ano na ho ako, cancel visa. Nag-work ako sa isang school 11 years. Last March 7, na-cancel ang visa ko. May flight ako ng April 1. So, na-cancel din. Ayun, naghihintay ng flight pauwi. Hindi ko pa alam kung kailan makauwi. Ang problema, yun, nakakaraos naman sa pagkain dito kasi dito sa plot namin, 5 yung nagtatrabaho pa, 5 rin yung walang trabaho. Yun, sila yung nagpapakain sa amin. Mabait naman sila. Yun lang ang problema ko sa bahay. 2 months na. 2 months nang walang bayad. Magkano renta sa mga ganyan yung bed spacer? Ako po 700. Oh my God. Hindi pa kasama yung internet, tubig, or all-in yun? All-in na lahat. Lahat na yon. Tubig, all-in na. 700. So, Miss Warpis, at least alam natin, no? I-budgetan natin ng 700 every tao. With regards dyan, at least may rough estimation tayo. Bigyan mo, matira ka, King, ka magbigay? Hindi. Ibig sabihin ko, meron tayong rough estimation para sa submission natin doon sa meeting mo bukas. April, May, matatapos na yung May. Okay, be strong lang, Miss Ann. Dahil, yun nga Oo, yun nga. hanapan natin yan ng paraan kung paano makahanap si Madam Warpis dahil bukas may meeting siya sa OWA administrator natin kung paano niya babakbakin yung doon yung budget. Ang akin lang sana ang akin lang sana kahit makauwi na talaga, yun lang ang akin. Kasi mayroon din akong problema sa health, yun. Hindi nga ako lumalabas dito. Yata sa parang nandoon ka na parang kasali ka na doon sa kasali na nga ako doon. Kasali na. So, ang problema mo na lang yung pambayad ng bahay. Sa bahay. Oo. Ganun talaga Hindi naman natin ginusto ito Oo nga. Sana may makarinig dito at may relay at mabigyan ka ng ayuda kahit man lang pambayad sa bahay. Sana. Hindi sana kasi may pera naman yung mga mayroon naman tayong pera. Kung makakarating alam ko meron Ilang years na akong member ng ng UWA. Lahat 11, 13, 11, 12, 13, 14, 15 years na akong member ng UWA, wala naman akong nakukuha diyan. Meron ka na makukuha, apply ka ng rebate pagkatapos ng COVID. Kasi rebate? 15 years na ako. 15 years. Mag-ano ka na. Yan ang mga problema. At hindi lang siya nag-iisa. Yan ang karamihan ng mga problema ngayon sa mga no work, no pay. Paano sila makakabayad sa kanilang tinitirahan? Yan, 700 pa daw. Saan sila kukuha ng 700 a month? 700. Sa kagaya kong cancel na, naghihintay na lang kung kailan makakauwi. Naku. Ano yan yung partition yan? Yung parang double deck? Oo, partition to. Isa sa taas, isa sa baba. Pwede mong ipakita yung tinitirahan mo para at least may idea yung mga nanonood ngayon kung anong klaseng paano natutulog ang mga bagong bayani? Dali. Ito yan. Kawawa mga bagong bayani, kawawa. Ito. Yes. Ito yun. Sa taas, may isa dito. Ako sa baba. Ang matanda sa baba. Ito, yan. Lahat nandito na. Dito naman sa kusina namin. Ayun, dun. May sariling pinto. Okay. Yan. Ito, yung mga mababait na may trabaho. Sama-sama yung pagkain namin. Lahat na kami isang luto. Isang lutuan lang kami. Lahat na. Parang isang pamilya kami. Buhay pamilya. Survivor ba?
So at least no, nakita natin Yun. ang sitwasyon ng Dubai, Mm. lalo na sa kapatid Yan. natin si Miss Ann. So may gustong magsalita, pagbigyan natin ng panahon din si Miss Jelay Asan. Yes, Miss Jelay. Nakamute ka po, nakamute. Nakamute ako. Okay, Ayun. go. Magandang gabi. Magandang gabi sa inyong lahat sa mga OFW, hindi lang OFW ng UAE, na sa ibang dako din ng bansa. Open up ko lang kasi yun nga, yung pinag-uusapan natin ngayon yung tungkol dito sa OWA. Nakikiusap kami. Alam ko, Tatay Digong, sa amin yung suporta mo. Alam namin yon, ramdam namin yon. Kaya lang, siguro, Tatay Digong, yung nasa down mo, baka sila yung kinakalampag namin to wake up. Kasi marami po talaga ngayong Pilipino na namumroblema. Actually, right now, ang news, hindi lang mga hotel ang mamumroblema. Sa binigay sa aming info came from the company, maraming mamumroblema ngayon ang mga ang mga agency, traveling agency, sa mga airplane, sa real estate, sila po yung mga ngayon. Itong June and July, sila po ngayon ang mamumroblema. So madadagdagan na naman po ang mga Pilipinong mangangailangan ng tulong. Now, ang hiling ko lang po, ang hiling ko lang, lalo na to, may mga OFW din po na nagkaroon ng COVID. Ang hiling lang nila, tulong lang na mabigyan sila ng kahit konting ayuda. Konting ayuda, yun lang yung hinihiling nila. Yung bang maramdaman nila na nandyan yung government para sa kanila. Kasi itong 2020 na nasa name sa akin na may COVID, nag-aas sila ng help. Ang help lang, imagine niyo ang may isa dito nagsabi, naiiyak sila kasi wala man lang daw walang nakakaalam kung kinamusta sila, kung alam ba nila na ang government natin may na-victim sila, walang ganun eh. Kaya nung natuwa sila nag-call ako. So, ang hilingdan din nila, yung isa, sana daw may pagkain. Kasi puro daw biryani yung kinakain nila. Kaya naiisip ko, siguro Ma'am Warpies, makikipag-usap ako, Sir Aman, makikipag-usap ako sa inyo to open up about dito sa pagkain. Kahit pagkain daw na lutong Pinoy, kasi lalo silang nade-depress kasi wala nang call, walang kumakamusta, wala eh. Yun yung hihingin kong tulong. Secondly, yung mga uuwi ng Pilipinas. Ito pa, may isa pang news. Ayaw tanggapin ng mga OFW ngayon sa Manila kasi nga punong-puno daw ang Manila ngayon. Kaya naka-home tayo. Yan yung problema. Ngayon, ang ano ko lang sana sa OWA, sa DOH, sa DOLE, lalo na sa LGU ng Manila. Sir, bigyan nyo kami ng chance na makauwi. Lalo na po yung mga Pilipino na marami na po kasing marami na po kasing nagre-request na, kasi ang nangyayari ganito, bumili sila ng ticket, tapos i-stop ang pagpasok ng Pilipino sa Pilipinas, nagbabayad sila. Imbis na yung dala nilang pera, nababayad pa nila para lang ipa-rebook. Understand ko po na ang problema natin sa Pilipinas, nagtatambakan. Pero sana magkaroon ng one-stop shop sa airport. Pagdating na Pilipino, swab agad, dalhin sa hotel. Tapos yung sinasabi nila na ang tagal ng test or ng certificate, ang i-request ko lang po sana dun sa sa government natin, lalo na sa OWA, sa DOLE, sa DOH, pabilisin niyo po yung paglabas ng test kasi para may makauwi ulit na Pilipino.
Like kung gusto nyo po na mangyari 10,000 lang o 5,000 Filipino lang ang uuwi every 2 weeks, okay lang sa amin yun. Ang importante, makipag-communicate kayo sa amin. Kasi, honestly, marami pong Pilipino na may konting hawak, nawawala kasi kailangan po nilang kailangan nilang magbayad ng rebook. Nagre-rebook sila. Imbis na may konti silang hawak, hindi nawawala. Tapos mag-iintay pa sila ng another 2 weeks sa quarantine. Yun lang po. Ma'am Warpis, Mr. Aman, Ma'am Sheila, hingi po ako ng tulong sa inyo tungkol dito sa ibibigay kong 20 COVID-19 na victim na Filipino. They asking for the help kahit na ayuda, kasi minsan yung iba ata gusto na umuwi ng Pilipinas. So at least makatulungan sila. Yun lang po. Tatay Digong, mahal na mahal ka namin. Nasa iyo kami, pero kailangan natin kalampagin. May kailangan po kaming kalampagin. Sabi ko na kay Sheila, Sheila, magsalita ka. Nasaan si Sheila? Miss Sheila. Sheila? Okay, while si Miss Sheila nag-online pa. Yes, ma'am. Yes, Sheila. Salita ka. Sa akin, nung una, yung first mga few months na nakapamigay na kami dito ni Ma'am Warpis, kami ni Paulo dito sa Sharjah. So, siyempre, kung maliit lang din ang budget na pinadala ni Ma'am sa kay Ma'am, sa kanyang initiative yon ni Ma'am Warpis. So, napamigay na rin namin. Pero napakarami pala, napakarami dito sa Sharjah na wala talagang mga pagkain, nasa school nagtatrabaho. So napakarami, pero anong magagawa natin? Kaya dapat talaga yung ating pamunuan dito sa OWA, dapat talaga meron sila dapat yan na taong yung meron silang taong designated na mag-uusisa sa hindi lang Dubai, hindi lang Sharjah, sana buong Emirates, kasi nakakawa yung kababayan natin. Ito, meron akong kaibigan na meron akong, yung si Paulo, kung makilala nyo, member din natin. Meron siyang ka-office mate na victim ng COVID. Ngayon, dinala siya sa hospital, siguro 1 week, more than 1 week, natuluyan na siya. So yung mga ganun, so nilakad din ng company na for cremation, pero sa cremation pala, nakapila doon yung mga i-cremate. So 1 linggo mahigit pa ang antayin mo para ma-cremate yung bangkay. Yun ang mga problema talaga na hindi ko alam kung sino mag-guide ba sa atin kung may mga kasong ganyan. Kasi last 2 days back lang, naglakad lang kami, may binili lang kami sa supermarket, may nakita kaming ambulansya na mga kabayan. Tapos, siyempre, kung mga kabayan, nag-uusap, nakita namin sa next building, sabi niya, nasaan yung pipick upin namin? Yung sabi niya, naka-partition ba yan o naka-room? Sabi ng kabayang isa, may bumaba galing sa building, 2, naka-partition po. Kasi nakita namin, sumuot sila ng PPE as in full gear talaga. Talagang positive yun, COVID victim talaga yun, infected. Kasi naka-full gear sila. So iniisip ko, 3 kabayan na nasa ambulance, sabi ko, lahat ng mga kabayan, frontliners dito. Tumataas na yung mga mortality ng kabayan. So nakakadurog puso ba? Nakakadurog puso na nakikita mo mga kabayan mo na nagre-rescue sa kabayan mo rin. Tapos at the end, anong mapapala? Nasaan ang gobyerno natin na magsusuporta, supposed to be sa atin dahil kita nga tinaguri ang bagong bayani at napakalaki palang pundo natin na dapat itong panahon na gagamitin.
sa ganitong sitwasyon, dapat pakawalan na talaga yan. Hindi na mamimili kung anong estado kasi lahat na OFW, once na member ka ng OWA, nagbabayad ka talaga at hindi ka i-issuehan ng OEC pag hindi ka nagbabayad sa OWA. Ang sinasabi nilang balik manggagawa, lahat nagbabayad yan. Kahit na magpa-flight ka na nga, hindi mo sila pwedeng pakiusapan kasi mag-online ka, magbabayad ka. So wala tayong magagawang OFW. So magbabayad talaga tayo. Ngayon, kailangan na natin yung pundo na yun. Nasaan ngayon yung pundo na yun? Para nakakaawa ba tingnan nyo ating mga kababayan, tayo dito na parang nagpapalimos tayo kung sino magbibigay kahit na ibang lahi. Ibang lahi, nagbibigay sila ng mga relief goods. Parang ano ba to? May pera tayo, bakit ang gobyerno natin nasaan? Noong oras ng pangangailangan. Nasaan sila? Ang uwa ka mo. Nandoon yung pera ng mga OFWs. Ang uwa natin nasaan? Wala sila, wala bang magagawa? Wala silang magagawa na gano'n na lang. Yung mag-aantay na lang ba tayo ng madadagdagan na naman ang mga kabayan na namamatay? May nadagdagan araw-araw, may nag-i-increase ang numero. Nasaan na yung tinaguriang bagong bayani? Tingnan nyo yung wala na tayo pambayad sa bahay, pagkain. Ito, mismo kasama ko sa bahay, 5 times na siya na cancel ang flight niya. Anong gagawin mo doon? Ilang buwan ka na dito? Kain, tulog, paano? Saan ka kukuha ng pang-araw-araw mo? Gusto mo man umuwi, hindi ka makauwi dahil barado na yung mga quarantine area sa atin. Hindi sila pwedeng magpapasok ng bago dahil yung mga nauna hindi pa nga na-release. So ang laking problema talaga. Para bang feeling natin na naitsapwera tayong mga OFW na ang laki nating contribution sa ekonomiya ng Pilipinas. Ngayon tayo nangangailangan ng tulong. Parang ano lang, bingi-bingihan lang sila. Paano? Kaya nakakalungkot talaga. Kaya masasabi ko, sana nga naman, kumilos naman yung mga kinauukulan kasi antayin pa ba natin na maraming OFW na magiging abo na lamang? Nakakaawa talaga. So, ang mapapayo ko lang din sa aking kapwa OFW, mag-iingat po tayo. Pero kahit anong dobleng pag-iingat natin, kasi hindi natin nakikita yung laban eh. So, sana naman yung mga kabayan natin na nagiging abo na, wag na sana madagdagan. Kaya mag-dobleng tayo at sana naman yung gobyerno natin hanggat maaari, pagpadala na sana ng isang charter plane dito na yung mga kabayan natin na ilang beses na cancel, ang dami ng stranded, mabawasan na sana. Yun lang po ang pananawagan ko sa ating gobyerno. God bless us. Shell, bago ka po tulungan mo si bigyan mo ng yung Sunafero. Mayroon pa ba tayong dyan? Relief ba? Paano ko siya mapabigyan? Sa Dubai ba siya, no? O Sarja? Ma'am, hindi, ganito. Baka pwede magluto. Kasi ito lang yung request nila. Gusto sana nilang magluto, makatikim ng lutong ulam, lutong pagkain, lutong Pilipino. Tapos iwanan lang dun sa kasi may nag-aasa ko kung sino mga nurses na pwede kong kausapin. Ibigay lang yung food. Saan kayo, Jilay? Ano area kayo? Meron yung dalawa nasa American Academic Hospital. Yung iba, ito nasa akin, inaas ko na yung location. Bibigay ko po sa inyo, location, ilang days na sila, confirm, name, full name nila. Ibibigay ko yung lahat. Inaantay ko lang. Okay. Ang problema lang kasi, ang hirap sa Dubai. Kung Sarja, walang problema. Kami ni King magka-collaborate. Pero we'll see kung si King makakapunta or whatever magagawa natin, siguro gawa natin ng paraan. Yun nga sabi ko, pagka naging okay naman,
Miss Jelay, ang ma-advise ko lang sa iyo, Miss Jelay, ikaw yung point person. Kung if ever man nag-request ng gustong makain yung mga victim ng COVID sa ating mga kababayan, ikaw yung point person. Kung mahirap kasi, especially taga-Sarja kami. So, i-message mo ako, meron kang WhatsApp, ipakilala ka lang para at least ma-add kita. Then, pag-usapan natin yan kung anong pwede gawin natin dyan, ha? Huwag ka magkalala, mahanapan natin ang paraan yan. Apo. Kasi ano naman tayo eh, pagka naging okay, kumbaga, basta may mga plano din naman, yun lang, ang ano ko lang, kahit magluto ako or kung sino man yung mag-volunteer din na magluto, magdagdag lang. Kung kunyari, isang tatlong pack lang yung sa kanila, pag sama-samahin, malaking tulong na rin yun eh. Actually, not only yung COVID, yung mga victim, also yung mga frontliner natin Pilipino na nag-aalaga din sa kapwa natin Pilipino. Actually, yun yung nakakataba ng loob eh. At least maski sila makapagbigay man lang tayo ng tulong. Not only, kasi ang nafo-focus tayo sa mga ano eh, sa mga nandito outside. Pero nakakalimutan natin yung mga Pilipinong victim din na sila yung nade-depress. Sila yung bumababa na yung esteem nila kasi no one who called them, no one na nag-a-ask kamusta sila, ano ng balita sa kanila. Walang ganun. Walang ganun. At least ma-feel nila na mayroon pang mga kabayan na willing pa rin tumulong. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Walang problema yan. Pag-usapan natin yung Jelay. Salamat sa puso mo na talagang frontliner ka rin talaga dahil ikaw yung nag-accommodate ng mga kababayan natin na positive sa naging biktima sa COVID yan. Yeah, So, actually, trabaho ko din po yun. Kaya kumbaga, nagkakaroon ako ng connection. So, yun yung nagagamit ko yung trabaho ko. Kasi yung trabaho ko, yun yung, Kaya lang, hindi ko kakayanin mag-isa, kaya nag-aasa ko ng help. Sige, walang problema. Pagtulungan natin yan. Gagawa lang tayo ng plano paano natin gagawin, no? At pag-usapan natin. So, ngayon, meron tayong bisita, no? From Paris, France, na bisita talaga. Si Mr. JR Balico. Mr. JR, pwede mo bang i-share dito sa grupo natin kung ano ang naitulong ng Polo o AKAP or kumusta ang mga infected na mga kababayan natin dyan sa Paris, France, at saka ano ang ginagawa ngayon dyan sa Paris, France para natulungan yung OFW or ano ang support ng government ng Paris, France para sa ating OFW. Pwede share, Brother JR Balico? Magandang gabi sa inyong lahat, no? Gabi na siguro sa inyo, gabi na rin dito sa amin kasi, no? Well, regarding sa programa dito sa ng mga Pilipino dito sa Paris, hindi naman ganoon kadelikado or kabigat, no? Hindi tulad nung sa mga Middle East, diyan sa Middle East, ano, nararamdaman, alam ko kasi mga situation diyan, mga kapatid. Pero dito kasi kulang, bagamat meron tayong mga casualties, meron tayong mga deaths na mga Pilipino, dahil yun sa COVID, pero may assistance naman kasi ang government dito regarding sa mga victims and family. And regarding naman sa pangangailangan ng day-to-day namin dito is nagtutulong-tulong naman kasi yung mga Filipino community leaders dito, mga associations per se, at saka meron din naman mga kanya-kanyang ipon, at yung government din naman nagpo-provide din naman yung mga helpline para sa aming mga rentals and mga household utilities, no? Ganon din sa mga walang pagkain, meron din naman natatawagan dito yung mga kababayan natin para umayuda. Iba pa yung ayuda ng Pilipino to Pilipino. Na tulad din naman ginagawa nyo dyan, mga kapatid. Ano? Pero narinig ko kasi kanina na may hinaing yata regarding dyan sa Polo, I think OWA, the program, you are asking about the program of the government. Ito lang yung masasabi ko. Ang frontline natin is bawat isa, yung katabi natin Pilipino sa Pilipino. Yung mga kapitbahay natin, yung mga kasama natin sa isang lugar, tayo na mismo magtutulungan. Kasi kung iaasa natin sa gobyerno, alam naman natin bugbog sarado gobyerno ngayon. Nilabas na natin lahat actually. Umutang pa tayo eh. Umutang pa tayo sa World Bank. Muntik na nga tayo hindi pinautang for the second wave. So, ito ang ginagawa, ito lang yung suggestion ko. We have to sympathize to each other. Yung parang Filipino community.
Yung Filipino community kasi natin, mga kapatid, dapat ano yan parang yung ginagawa niyo na, good example, yung ginagawa ninyo sa UAE, no, na kayo na mismo ang tumutulong sa mga kapwa Pilipino. Well, ito hinahanap ninyo. I think si Ma'am Sheila yata yung naghanap kanina ng programa sa OWA, ano. Ang magagawa natin is to coordinate with the embassy. Madali lang naman yan Kung wala talaga tayong maramdaman, why don't we ask a petition? Magpipirma tayo, community leaders, community yung mga Pilipinos dyan. Pumirma tayo ng petition asking the OWA to provide us assistance. Kung hindi man monetarily, dapat bigyan nila tayo ng ayuda kahit na pagkain man lang. Diba? O di kaya, meron yung sinasabi na baba yung self-esteem and moral. Kahit naman lang nakausap, yung psychological attendance, di ba? Para masabi mo kung ano yung nararamdaman mo. Okay, nakuha din natin yung simpatya na hindi binibigyan ng ayuda yung mga pamilya natin sa Pilipinas. Di ba? Wala tayong trabaho sa abroad. Pero bakit hindi nila binibigyan ng ayuda ang ating mga pamilya sa Pilipinas? That is a discrimination on the law na nakikita ko. Pero kailangan nating isulat yan. Illegal, kumuha tayo ng yung request, demand letter sa gobyerno na intindihin nyo naman kami. Hindi porket nasa abroad kami, makakapagbigay kami ngayon. Kasi wala din naman tayo trabaho dito sa abroad. Sa totoo lang. Iilan lang yung continuous na trabaho sa abroad. Kung hindi ka frontliner, nurses, di ba? Nasa militaries, nasa medical professions, di ba? Sila lang yung mga nakakapagtrabaho. Restaurants, cooks, lang yan naman Yung mga malalaking kumpanya. But hindi ko alam, ako din mga kapatid, ako din, sa totoo lang, mga Brother King. Kaya ako nagdadalawang isip umakyat kasi kanina kasi baka wala akong masay. At nung marinig ko kasi na may dumadaing about sa OWA, sa totoo lang, kulang tayo sa IRR. Kulang tayo sa implementation of rules and regulations regarding on how we help each other dito sa abroad. Sa totoo lang. Yun lang masasabi ko, Brother King. Okay, salamat no. Talagang pinagbigyan tayo ng kapatid natin galing sa Paris, France, si Brother JR na isa din na frontliner sa Paris, France. So, I think salamat Brother JR muli. At gusto yata ni Ate Neds, may sasabihin si Ate Neds, nagpataas ang kamay niya. Ate Neds, pasok po. Hello, maraming salamat muli. Clarify ko lang about kay Sis Gilay. Yung sabi niyang mayroon daw charges yung pag-reschedule ng flight. Kasi based sa experience ko sa experience ko lang, mayroon kaming inassist dito na 4, which is dapat yun yung para for repatriation, so nakabili ng sariling ticket. So, ang ginagawa lang nila, through by online, nagpa-follow up, reschedule, wala po silang binayaran na charges. Kaya nagulat ako ngayon nang sinabi ni Ms. Gilay, na sinisingil ng charges kasi di ba dati din, in-announce yan na walang pag-reschedule is free. Bakit mayroon pala ngayon doon sa kabila?